Magandang gabi po sa lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. So ngayong gabi po, pag-uusapan po natin about CHC Agritech, yung company at po yung produkto natin. So welcome po sa ating Zoom presentation. So by the way, my name is Ramos Adjarani and one of the CHC Agritech technicians. So ano po ba itong CHC Agritech? So, okay. So CHC Agritech was established in June 2018. So ang Agritech po is a biotech distribution company. So may mga legalities po tayo na under po tayo sa IFOM, no? Mayroon tayong certification galing sa IFOM. Ito po yung the International Federation of Organic Agriculture Movements. So yung ating product po ay registered din under Department of Agriculture. Ito yung FPA, Fertilizer Pesticide Authority, and under din tayo sa BAPS or yung Bureau of Agriculture and Fisheries Standards. And compliant po din tayo sa OCCP, Organic Center Certificate of the Philippines. So yun po yung ating mga product legalities. And syempre, of course, ang produkto din natin ay was analyzed by the National Institute of Molecular and uh, Biology by UPLB, no? So, base po yung laboratory sa UPLB. Okay, wait lang po. Okay. So, ayan. Ito. So ito po yung katibayan po ng ating mga certification. So yung company din is registered sa SEC, and of course business permit, and tayo din ay nakapag-pa-member sa PhilGEPS. Ito po ay isang uri ng legalities kung saan tayo po ay allowed to bid o allowed to participate sa government bidding. So yan po yung PhilGEPS. No? So ito po yung mga nakikita po natin ng mga legalities ng company at ng products. So who formulated the product? Sino po yung nag-formulate ng produkto natin, no? So si Dr. Tetsu Kamikawa, siya po ay isang Japanese national. Yung profession po niya ay isang microbiologist and enzymologist. So settled here in the Philippines dahil nakapag-asawa siya ng Pinay. So nakapag-aral sa iba't ibang bansa. So yan po ang ating formulator. So research on endemic bacteria and other natural products of the Philippines perfect the formula of what was considered the first ever discovered of enzyme in a liquid form. So kung narinig niyo po dati yung about sa oil spill na nangyari sa Camiguin Island, no? Noong 2006. So isa din si Doc Kamikawa ang rumusponde doon sa area. So yun po yun ang ating formulator. So ano po ba yung CHC Agritech? No? Ang CHC Agritech po is a Japanese technology dahil po yung formulator is a Japanese national. Pero dito po yung manufacturer po niya is nasa Philippines. So dito lang po yung ginawa yung produkto natin. Yung mga konsepto la or ideas or technology na ginamit is Japanese technology. And this formulation was very successful dahil ang dami na pong natulungan ng mga farmer. So ito pong product natin ay categorized po siya as biofertilizer. So pag sinabi nating bio, ibig sabihin may living organism or may buhay, no? So Japanese technology biofertilizer with an all natural combination of effective and beneficial microorganism base. O ibig sabihin, yung ating laman po ng ating product ay mga beneficial microorganism that delivers dramatic impact and set new standard in agriculture and waste management. So pag sinabi natin beneficial microorganism, ito po ay hindi po natin nakikita.
Pag sinabing microorganism, hindi po natin nakikita ng ating mga mata. Okay, so through microscope lang po ito nakikita. So tinutukoy po natin dito yung mga good bacteria and fungi or mga fungus, no? So yan po, no? Fungus and bacteria. So ito po, no, kung makapagkita po ninyo, parte po sa food web, sa soil food web natin, yung ang ating produkto. So ang content kasi ng ating product is fungi and bacteria. So kung mapansin po natin, no? So kasama po doon sa food cycle. So yung mga bacteria at fungi po, nematodes, arthropods, nematoids, birds, animals. So yan po yung sinasabi nating cycle of life, no? Kumbaga, yung bacteria, kinakain siya ng protozoa, kinakain siya ng nematoids, yung fungi, kinakain ng nematoids. So, kumbaga, may tinatawag tayong activities under the soil, no? Which is nowadays kasi itong mga beneficial microbes, uh, hindi na po natin talaga garantiya na andun pa sila sa lupa, no? Kasi dahil sa talamak na paggamit ng mga chemicals, so ito yung mga bio na meron sa soil ay unti-unti nang nawawala. No? Even mga earthworms, hindi na natin nakikita sa ating mga soil. So, kumbaga, ang ating lupa ay talagang damaged na talaga. Through syempre, no, sa tagal ba naman ng taon na sa paggamit ng mga synthetic, talagang yung ating mga beneficial microorganism at ibang uri ng mga microorganism ay talagang namatay na po, no, sa soil. So, good thing, may product po tayo para maibalik natin yung buhay ng soil. Sabi ng mga eksperto nga, ang lupang walang buhay, ang lupa na walang microorganism, walang buhay, kumbaga. So dead soil ang tawag doon kasi walang nabubuhay sa lupa mo. So kailangan natin ngayon is ibalik yung mga living things para mabuhay yung ating lupa at makapag-provide ng magandang ani sa ating mga magsasaka. So yun po, no. So ano ba yung laman ng ating product? So ito po yung laman. So meron po tayong nilagay na 21 beneficial microbes. Kung nakikita nyo sa screen, ito yung mga pangalan, no? Bacillus, Lactobacillus, uh, uh, Saccharomyces. So ito po yung combination of bacteria and fungi, no? And may enzyme din po ito. So hindi na natin i-discuss ito one by one, pero napakalaking role po ito sa soil. So mamaya i-discuss natin ano ba yung role ng ating mga microorganisms sa soil. Anong pwedeng maitulong ito. So, paano natin malalaman na may laman ng product? Ang product po natin may content na microbes. Siyempre, idadaan po yan sa test. No? So, ang product po natin ay na-analyze po ito by the National Institute of Molecular and Biology and Biotechnology. No, bacterial count. So nakikita natin 7 times 10 to the 8th power. Kung ito po i-convert natin into millions, so nasa 700 millions per gram yung ating bacterial count, at yung yeast count natin ay yung fungi count natin ay 6.10 or 600 million per gram. So ganun po siya kadami. Kaya po yung impact nito pag nailagay sa soil, napakabilis yung proseso doon sa lupa dahil napakadami nila. Isang malaking factor po kasi yung bacterial count at fungi count. Kasi remember, yung soil po natin ngayon, mas nagdodominant yung mga bad guys o yung mga bad microorganism. Kung saan, yung mga bad microorganism, sila naman yung nagpo-produce ng mga diseases doon sa plants at nagiging acidic yung lupa because yung mga bad microorganism, they release also enzyme, nag-release ng enzyme which is nagiging toxic yung soil, nagiging acidic yung soil at yung mga plants nagkakaroon ng mga sakit.
So, yun yung bad, yun yung problema sa ngayon, no? So, kailangan natin talaga ma-eliminate or ma-eradicate, no? Or magiging konti yung bad guys sa soil para mas mag-dominate yung ating mga good microorganism, which ang mga good microorganism kasi sila yung responsible para gaganda yung ating mga pananim, makakaiwas ng sakit, magiging malusog yung ating mga pananim. So, gaya din yan sa tao. Pag mas depleted na yung good microbes mo, magkakasakit na tayo. Sila din yung nagpapalakas ng immune system under doon sa gut system natin, sa intestinal natin. Doon yung pinakamadaming good bacteria natin. So, yan po yung patunay na napaka-powerful yung ating products dahil sa bacterial and fungi count, napakadami. At ang maganda nito, 21 species pa yung ginamit natin. So, mas madaming species, mas balance kasi sa soil. Mas balance yung soil dahil may fungi at bacteria tayo, mas maganda yung resulta doon sa ating soil at plants. So, ang tanong kasi, gaano po ba kaimportante ang soil sa isang tanim para ito ay gumanda yung kanyang growth, no? So, yung lupa po talaga, yung medium, kumbaga, ang lupa talaga ang base ng ating mga plants para sila ay tumubo ng maganda. So, ang good thing lang sa soil, lahat ng mga pangangailangan ng plants, ng mga nutrients are available diyan sa tanim, sa soil. Napakadami pong nutrients na meron po ang lupa. So, soil has important function in recycling resources needed for plant growth. So, andyan lang yan, no? Actually, madami pong nagsasabi na yung lupa daw ay nauubusan ng nutrients. Sa totoo lang po, hindi po totoo yung sinasabi nilang walang nutrients ang soil. So, napakadaming nutrients ang soil. Mamaya, explain po natin kung bakit napakadaming nutrients ang soil. At hindi po ito naubos. Okay? So, wag po kayong matakot na mauubusan tayo ng nutrients. As long as may soil, may nutrient na po yan. So, ang tanong ng iba is, kailangan pa ba natin gumamit ng mga Apollo? So, let's find out, no, kung kailangan po ba. So, di-discuss natin. Okay? So, do we need to apply NPK? Ito po ay tinutukoy natin yung mga inorganic fertilizer into the soil. Kailangan po ba talaga yan? Sa tingin nyo po, mga ka-agri. So, for me, kung ako tatanungin, hindi na kailangan. Talaga kailangan. Actually, yung lupa po ay, sabi ko kanina, ay napaka-kompletong nutrient. So, ang tanong, bakit ngayon is, pag hindi ka nag-apply ng abono, hindi na masyadong tumutubo ang plants? Ano kaya ang nangyari? Kung sinasabi ko ngayon sa inyo na may nutrient lang, so, bakit uh, hindi na tumutubo yung tanim pag hindi ka nag-abono? So, ano kaya yung rason? So, titingnan natin, no? So, tingnan natin yung facts, yung katotohanan. So, ano ba ang lupa? What is soil? So, sinasabi sa definition ng soil is, typically, soil is about 50% solids. At sa solid na yan, 45% yan ay minerals. So, imagine mo, sinasabi dito na ang lupa ay minerals. 45% and 5% organic matter. So, ang organic matter ay bumubuo lang ng 5% So ito po, tinutukoy po dito yung mga organic matter. Ito yung mga uh, dead plants, dead animals, humus, dead organism. So sila po ay mga organic matter. So lahat pong nabubulok, kahit po tao, nagiging organic matter. So minerals, 45%, 5% po dyan ay organic matter. And 50% of the total soil is 25% ay tubig at 25% ay occupied by gases. So, tubig at mga oxygen, no? Yan as oxygen. So ang lupa po talaga kailangan may oxygen, may mga air, no?
may air po na dadaluyan. So, kailangan po ang lupa natin ay buhanghag. Kasi remember, pag ang lupa po natin ay less oxygen, okay, tandaan po natin, gaya po sa mga lupa natin ngayon, napaka-acidic na, matigas. So, papaano makapenetrate yung air doon sa lupa? Napakahirap. So, less air, less oxygen na. The moment nagiging less yung oxygen, yung ating mga good bacteria, kasi yung mga good bacteria and fungi, mga aerobic microorganism yan. So ngayon, ano mangyayari sa mga aerobic, yung mga good bacteria and good fungi? Siyempre, definitely, ihina yan ang function nila. And eventually, mamamatay sila kasi wala silang oxygen. Kasi ganon din ng mga tao, di ba? Tayo humihinga. Humihinga din yan sila. So they need oxygen para mabuhay sila. So pag the moment mag-less yung oxygen doon sa soil, yung air, hindi makapasok. Anong mangyayari? Magdodominant ngayon yung mga pathogens, yung mga bad fungi, bad bacteria. Sila yung dadami sa area at sila magko-contribute ng diseases. Kaya napapansin po natin yung ngayong panahon, madaming sakit yung ating mga alaman sa palayan man, sa gulayan, bacterial problem, fungi problem, viruses, so napakadami at hindi na nila minsan nakakayanan mag-spray ng napakadaming insecticide, pesticide, kahit ano-ano na ang ginagamit, hindi pa rin nasusolusyonan yung kanilang mga problema. Alam nyo mga kagri, the only thing na masolusyonan yan is ibalik natin yung mga good bacteria at good fungi. Kasi sila yung responsible para maprotektahan yung plant. So, ganun po yun. So, ibig sabihin, ang lupa ay minerals na po yan. So, ibig sabihin, andyan na yan. So, ang tanong, bakit kaya nag-aabono pa? Ito kasi, yung abono kasi is, ang content niya is mineral din, pero soluble na siya. Ibig sabihin, ready available form of nutrients na siya. So pag tinapon mo doon sa lupa, ma-absorb agad ng plants. Well, dito sa soil, kailangan pa i-break down, i-process into soluble form, no? Kasi non-soluble pa siya eh. So kailangan pa niya i-process into soluble form na makakain na siya. Parang bigas, kailangan mo pang lutuin bago kainin. So may bigas naman, hindi mo na makakain yan kasi kailangan pa i-process para makain natin, magiging kain. Ganon din sa soil. Ready na ang nutrient na hindi lang available pa sa plants kasi nga hindi pa na-process or na-breakdown yan. So ang tanong, sino mag-process, mag-breakdown? Of course, the beneficial microorganism. Kaya kung isipin po natin, dahil nawala ang beneficial microbes sa soil, sino ngayon ang mapoprocess ng non-soluble into soluble form of nutrients? Di ba wala? So kailangan mo mag-abono. Kailangan mo mag-abono kasi yung abono is ready form o ano na yan, easy absorbable nutrients na yan ng plants. So yun yung nangyari, yun yung totoong istorya mga ka. Pero the moment ibalik mo yung microorganism dyan sa soil, eventually, yung mga soluble, gagawin niya ang non-soluble gagawin niyang soluble, so kakainin ng plants. So, napakadami niya, napakadaming minerals, unlimited food. While yung abono is limited lang, ilang sako lang ilalagay mo. So, kailangan, at yung tingnan mo sa definition ng soil, 25% is water. So, bakit ngayon ano nangyayari sa lupa natin? Dilig tayo ng dilig. Kasi madaling maubos yung tubig. Kasi ang totoo po niyan, matigas ang soil. So remember, pag matigas ang soil, compact ang soil, hindi makakapasok yung tubig. Hindi rin makakapasok yung oxygen or air. So yung tubig ngayon, pag nag-ulan, so ano nangyayari? So, nag-overflow lang. So, kaya nga panahon ngayon is uso yung baha kasi hindi na na-absorb. Alam niyo ba mga kagre, pag ang tubig kaya mag-penetrate hanggang ilan? Milya-milya po. Kaya niya mag-penetrate sa ilalim ng lupa. At ang maganda niyan, hindi yan agad nauubos dahil hinohold po yan. Ibig sabihin, may tinatawag silang water retention. So, dahil po yan sa build up ng humus. Yung mga humus,
So ang humus kasi para siyang, although ang humus is byproduct ng microorganism, sila din yung gumagawa ng humus. Ang humus parang bahay ng mga microbes. So magbe-build up sila ng humus para may matirahan yung microbes. And then yung humus na yon ay magiging parang foam, no? Parang foam. Pag binasa mo, na-absorb yung tubig. So parang ganon ang trabaho ng ating humus. So kailangan mo pa ba mag-apply ng humus? Actually, hindi na kasi pag may microorganism, sila mismo ang gagawa ng humus. So yun yung maganda pag may beneficial microorganism ang soil. So kailangan ba talaga natin ibalik? Of course. Kung gusto natin tumaas yung ating ani, mag-less yung ating gastos. Kasi remember, pwede talaga walang abono. The moment lang andyan yung beneficial microbes mo. So, padamihin mo talaga yung beneficial microbes mo. So, syempre, sa umpisa, hindi agad-agad yan mabibuild up. Imagine mo, gagawa pa ng structure niyan, yung compact soil, bubungkalin pa nila yan. So, para magkaroon ng passage yung air at tubig. So, may panahon, ay tamang panahon, siguro 2 to 3 months hanggang 6 na buwan, mag-build up yan sila. So, bago mo ma-declare na hindi ka na talaga gagamit ng any synthetic nutrients or any synthetic fertilizer, even insecticide, pesticide, fungicide, lahat po yan mawawala. Totoo po yan. Kasi bakit? Ang ability ng ating mga beneficial microbes ay napaka-powerful. At remember, yung ating soil ay dinesign po yan perfecto. So, napaka perpekto po yung pagkagawa ng ating nilikha, no? Ating may likha. So, in kaso lang, with human intervention, nasira po natin yung structure ng soil. Yung ganda ng ating mga lupa. Kaya, ngayon, gumagamit tayo ng mga artificial fertilizer. So, pero kung titingnan mo way back 100 years ago, wala naman talaga nag-fertilize mga ka. So, sa soil itself, masasagot mo na yung katanungan, kailangan mo pa ba mag-aabono? So, ikaw, nasa iyo kung paano mo intindihin yung definition ng soil. For me, naintindihan ko, hindi na kailangan. So, siyempre, sa umpisa, sabi nila, kailangan gumamit. Depende nga sa damage ng soil. So, depende pa rin sa damage soil. Pag nakita ko naman ng soil ay kaya namang ito lang gagamitin natin, si Agritech, bakit mo gagamit pa ng fertilizer? So, may mga area din talaga na sobrang mataas na yung impact ng damages sa soil. Okay. So, kailangan gumamit ng at least 40% na abono, 50%. So, depende rin yan, no? Depende na rin sa inyo. So, pero for me, uh, especially inbreed rice, hindi mo na kailangan, sundin mo lang yung protocol ng CHC Agritech. So hybrid, siguro sa hybrid kasi sana yung hybrid ng matataas na mga GMO kasi yan matataas na mga fertilizer. Pero along the way, kahit hybrid po yan. The moment na nabuo na natin yung structure ng soil, hindi na rin natin kailangan gumamit. Sa gulay, lahat po yan. Kayang-kaya po yan with the power of my beneficial microbes. So pag-aralan lang din ninyo, subukan ninyo. Okay? So ito yung mga soil, pansin nyo. So ito yung compact soil. Kung makapansin nyo, yung root system, no? Dahil matigas siya, paano makaka-penetrate yung soil? So wala talagang ka-chance dumami yung roots niya. No? While dito, tingnan mo yung mga roots nodule niya, dan yung mga bacteria, mga may microorganism present. Ang ganda Ang ganda ng soil. So, siyempre, pag maraming roots, matataas yung roots, mas marami siyang makain na nutrients at tubig. So, yun. So, good soil, yan. Ito yung bad soil, compact soil, matitigas. So, kung titingnan mo yung particles ng soil, dito, sa loose soil, so, meron talagang space yung particle nagkaroon ng space at yung space na yan ang gagawin ng bacteria is i-aggregate yung tinatawag nilang micro-aggregate. So pag kumpul-kumpulin niya yung soil para magkaroon ng passage.
And then gagawa siya ng bag, kumbaga glue, yung glue niya. And then yung fungi naman, macro aggregate ang tawag. So mas dadamihan pa niya ng glue, no? So yun yung maganda. So kasi para hindi magkaroon ng erosion. So kumbaga ang lupa ay i-glue yan ng bacteria at fungi para hindi sasama sa tubig pag nagbaha, no? So, yun yung good thing. Pero ngayon, dahil wala ng presence ng beneficial microbes, so baha ngayon, flooding, landslide. Kasi walang aggregation, walang gumagawa ng glue para maging, at yung tubig naman, siyempre, dahil sa pressure, hindi siya nakaka-penetrate. So, mas ma-slide lang siya, madadala. So, tingnan mo, yung air, malaking space ng air, yung water nasa ilalim, mas malalim, then solid yung mabato-bato. So, well dito, yung particles ng soil napaka-compact, less air, nasa itaas lang yung tubig, so hindi nakaka-absorb, then yung solid. So, titingnan nyo, ang importante dito is magiging loose soil tayo. Magiging maganda ang lupa. The root system must dumami. So ngayon, mostly soil natin sa Pilipinas, compact soil na. So, mahirap na tumubo ang tanim. And then, pag nag-abono ka, remember, abono, synthetic, is leachable 80%. Ibig sabihin, pag nag-abono ka, umulan, magli-leach lang yan, dadaloy. So, lahat ng abono na 20% lang na-uptake ngayon ng plants. Acid, dahil isa din sa mga factor yung acid, hindi na na-absorb ng plants, yung nutrients galing sa abono. So, tinatapon mo ng pera mo. And then, ang bad thing doon, 80% napunta sa ilog. Damage na yung ating mga river. Toxic na, lahat ng chemical. So, ngayon, anong mangyayari? Babalik doon sa bukid, uulan. Ang bukid din natin, gumagamit ng synthetic fertilizer. So, erosion. So, kaya ngayon, uso na yung baha at landslide. And good thing, pag ito po ay ginagamit ng farmer, massive application buong Pilipinas. May impact ba ito sa climate change? Of course, ang laki. Una-una, ang tubig, kaya na mag-absorb sa soil. So lahat ng ulan, i-absorb na lang. So walang walang planting, walang ba. Sa bukid, pag gumagamit yung farmer ng biofertilizer, anong mangyayari? Magkakaroon ng aggregation. No? So hindi basta-basta maglalandslide. So isa to sa mga makakatulong to mitigate climate change, yung ating biofertilizer, CNCR. So yun, I hope na may natutunan tayo kahit konti mga tayo. Okay, so atmosphere, ano ba yung meron sa atmosphere? Di ba tayo mga farmer, una-una agad na ina-apply natin sa plant, especially yung nitrogen or yung urea, ammonium, no? Nitrogen. So napakamahal naman ng urea. Alam mo po ba natin mga kapatid, libre po yan. Actually, yung mga kailangan ng plants na nitrogen, nasa atmosphere. 78% ng nitrogen content natin nasa atmosphere. So, kailangan lang din talaga natin ng bakterya kasi sila po yung magko-convert yan ng nitrogen into ammonium form. So, ammonium kasi, kinakain na yan ng plants. So, i-convert yung nitrogen into ammonium form. Ang tawag doon is nitrogen fixing. So galing sa atmosphere, siyempre, dala yan ng hangin. Siyempre, magtatama sa soil. Andon yung bacteria, convert nila into ammonium. At remember, sa isang hektarya na meron nitrogen sa air or sa atmosphere, I mean, ang katumbas niyan is 780,000 tons. 780,000 tons po mga ka-agri. Napakadami. So pag meron lang talagang madaming beneficial microbe soil, hindi mo na kailangan gumamit ng ammonium o nitrogen. Kaya po nila, kung titingnan mo ngayon mga kagre sa bukid, titingnan mo yung paligid natin, bakit tumutubo yung mga tanim? No? Kahit wala naman nagpe-fertilizer sa bukid o sa mga, di ba? So, nabubuhay naman talaga yung plants.
Kasi yung mga area natin sa bukid, yung ibang mga forest natin sa bukid, mga hindi pa hindi pa nahawakan ng tao, hindi pa na-disturb ng tao. So tingnan nyo, ang lulusog, no? So because with the presence of beneficial microorganism doon sa mga soil na yun, kaya sila tumutubo. So ano ba talaga ang function din? Bakit nabubuhay ang plants? Bakit ba yung plants nabubuhay kahit walang apo? So, ano ba ang role din ng microorganism doon sa plants? So, tingnan natin mga ka-agri. So, ito po yung rason kung bakit yung plants nabubuhay kahit walang abono. So, because of the symbiotic relationship or the symbiosis cycle or symbiotic cycle. So, remember, parang ang plants po ay mag-grow ang plants. Kailangan niya ng mga nutrients at the same time yung mga essential nutrients na sa soil and sa labas, no, sa sa air, no. So kung titingnan natin yung the symbiotic cycle, ang plants nangangailangan ng carbon dioxide, no, oxygen at carbon dioxide carbon dioxide, sunlight at water para magkaroon ng photosynthesis or para makapag-photosynthesize yung plants, no? So in return, yung plants pag natamaan ng sunlight at carbon dioxide nakakuha ng carbon dioxide at tubig, so yung plants ngayon ay magre-release po yan ng dalawang bagay, no? Una, i-release niya is sugar. So, dito sa root system, sa lahat ng katawan niya, kahit sa leaves, sa katawan ng plants, magre-release po yan ng sugar or glucose. Kung saan, ang sugar na yan ay pagkain ng mga beneficial microorganism gaya ng bacteria, fungi, at iba pa. So, kakainin nila yan kasi yun yung pagkain na namumultiply sila. So, dumadami sila yung mga beneficial microbe pag nagkakaroon sila ng maraming pagkain, especially sugar. So, ang plants po yung nagbibigay niyan. So, yan. Sa root system po yung pinakamaraming sugar. So, lahat ng microbes ngayon ay pupunta doon sa root system, mga good bacteria natin. So, doon sila mag-stay kasi doon sila kumakain. So, in exchange noon, dahil pinakain sila ng plants, yung yung tanim ngayon ay mag-dictate yan mga kaagri. Mag-dictate kung ano yung kailangan niyang minerals. So ngayon, pag sinabi ng plants kailangan niya ng calcium, boron, magnesium, phosphorus, so ang mga beneficial microbes, especially bacteria and fungi, ngayon mag-ongolekta yan. Kukuha sila ng mga nutrients na nandyan sa soil. Kompleto yung soil eh. So ipoprocess nila ngayon, then ano mangyayari? Yung mga nutrients mag-i-stay po doon sa katawan ng ating mga bakterya at fungi. So mag-i-stay po doon sa katawan. So yung mismong biomass nila doon, kasi kinain niya ng mga nutrients, ngayon yung bacteria at fungi na yan, kakainin ngayon yan ng mga protozoans and nematoids. And then pag kinain yun sila, yung poops ng ating nematoid, mga protozoan, yun yung magiging available nutrients na ilalagay ng mga protozoan nematoids doon mismo sa root system, malapit doon sa roots para kakainin ng plants. So, ganun kasimple. No? Ganun ka-high-tech. So, papakainin ni plants yung microorganism para in exchange, si microorganism din gagawa ng pagkain para nitanim. Yun yung relationship na ngayon nawala na. Wala nang symbiotic. Dependent na ang farmer sa ako. So, and mismong mga bakterya, yung mismong katawan nila at mga fungi na yun, pag namatay sila kasi ang lifespan nila is madali lang eh, 10 days, 12 days, 15 days. So, yung mismong katawan ng mga bacteria at fungi na yan, nagiging organic matter yan. So,
andon yung nutrients na kailangan ng plant. So, kinakain din yun ng plants. Nasa katawan ng mga bacteria. Aside doon sa kinain ng mga nematode protozoa, yung mga bacteria and fungi, aside doon, pag namatay yung mga microorganism, pagkain din ng plants. So, yun yun. So, dito makikita natin, the plants feed the soil organism, no? So, through producing glucose. So, dalawa po ang nirelease ng plants, glucose and oxygen, which is tayo naman nakikinabang, no? So, grabe, no? Grabe, perfecto talaga. God's perfect blueprint, yung nature. So, grabe yan po mga kagri. So, napaka-perfecto po. So, ang plants, tatamaan ng sunlight, tubig, kapag absorb ng carbon dioxide. Imagine nyo, yung carbon dioxide kukunin ng plants para maiwas, para ma-mitigate yung init ng panahon. Imagine nyo po, gaano ka-importante yung mga punong kahoy sa bukid, bakit natin puputulin? Tingnan nyo ngayon mga kagro, napakainit na natin. Kasi bakit? Kulang yung trees natin para kunin yung mga carbon dioxide yun sa environment, sa air. No? So, pag madaming plants, mas makukuha lahat ng carbon dioxide at i-deposit doon sa soil. Kasi i-deposit ng plants doon sa soil. So, carbons. Yung carbon din, ay kailangan din yan ng mga bakterya. Kailangan nila yan as fuel. Ginagamit nila ang carbon as fuel para makapag-mobilize yung microbes. Then, as sa fuel, may pagkain din silang sugar. So, nagmo-multiply sila. So, yun yun. So, perfecto. So lahat ng pangailangan ni plants, the soil organism feed the plants. Gagawa siya ng enzyme. Ang enzyme ngayon, yun yung mag-breakdown process. Magbabalanse ng pH level. Kaya, pag maraming mga beneficial microbe, mas balance yung pH level sa soil. So, mas maganda ang pH sa soil. Although, ang plants na iba-iba ang pH level na gusto nila, ang good thing lang, kung anong gusto ng plants na pH level, yun ang gagawa yun ang pH level ibibigay ng microorganism through producing enzyme. Gagawa sila mga antibiotics, kaya gagawa sila ng mga growth regulator hormones. So antibiotics, ano ba yan? Para maging healthy ang plants. That's natural antibiotics. So kung magkakasakit yung plants, mas mabilis silang makarecover dahil may mga gamot yung ating mga pananim kasi yung mismo mga microorganism yung nagpo-produce. So kung may balik po natin ito mga ka-agri, mga ka-farmers, hindi mo na kailangan mo po. No? Totoo po yan. Madami na po akong kliyente ngayon na hindi gumagamit. Sikreto na nila to. Hindi lang nila sila sabi sa kapwa nilang farmer kasi sinisekreto nila ito para sa personal na, I don't know, personal na intention na gusto na sila makinabang. So gusto nila sila lang maganda na harvest. So, hindi na sila gumagamit ng herbicide, insecticide, pesticide, lahat. So, yun yung thing. So, may namin nagtanong, Sir, bakit pag gumagamit kami ng CHC Agritech, nag-minimize po yung weeds? Ang malaki, ang weeds po kasi mga ka-agri, kaya po yan ma-prevent, especially balance yung bacteria and fungi sa soil. Kailangan natin ng fungi kasi yung fungi yung malaking tulong para hindi dumami yung weeds. Okay? And good thing lang ang mga nitrogen content doon is kino-convert ng plants into ammonia, kino-convert ng microorganisms into ammonium. At yung ammonium kasi, yun yung pagkain ng plants at hindi po yan suitable sa weeds, sa mga weeds. Ang gusto ng weeds, yung mga urea. Yan. Pero pag na-convert yan into ammonium, hindi masyado gusto, not favorable yan sa weeds. And fungi, kaya kailangan isang bacteria, isang fungi doon sa lupa. So dapat balance para yung weeds. Pag nangyari yan mga ka-agri, in due time, hindi mo na kailangan ng herbicide. Tutupo yan. Okay? Dahil sa fungi. And good thing, ang ating product, siyam na fungi ang meron. Siyam na fungus ang meron. So, yun yung maganda. Siyam na fungus ang meron.
Asyam na fungi. So, napakagandang technology. Gamitin nyo lang gamitin. Wag lang yun, wag kayong huminto sa gamit nito. At darating ang time, ma-achieve mo ang harvest na gusto mo. Up to 50, even double your production. Kaya po natin yan using this technology. Okay? So, soil degradation, of course. Pag sinabi natin soil degradation, parang deform na yung soil natin. Na-deform na, hindi na tama yung structure. Okay? So, according po sa UNEP, sa Philippines ay degraded ang ating lupa. So, ito yung mga negative, no? Dahil sa kagamit ng synthetic, yung deplete yung soil microbes na natin. Ang ibang area, wala na talaga, patay na. Even earthworms, wala na. So, to determine good soil, para masabi mong bumalik na ang soil na maganda, kailangan mo makakita ng earthworms. Remember, ang earthworms, isa sa mga kinakain ng earthworms is microbes. Kakainin nila yung good bacteria at fungi natin. Kakainin ng earthworms at syempre mag-poop sila. Nutrients. So, kaya bumabalik yung earthworms kasi the moment na dumami yung beneficial microbes sa soil, syempre, ma-attract yung earthworms, babalik doon. Tumadami. Siyempre, gagawa na ngayon yung earthworm na mga passage, no? Mga air passage, no? Papasok na yung tubig kasi may mga kumbaga, daanan na. So, bubungkalin nila yung lupa. Magiging bukal. So, kailangan makakita tayo ng, para maging healthy, super healthy, kailangan meron kang 400 to 500 earthworms per square meter. Ang tanong, makikita pa ba? In due time, mga kagawin. Dadami at dadami lang yan. Okay? Using this technology. Okay. So, what is the solution? Of course, CFC Agritech. Meron pa ba? Although meron naman, pero gusto mo na mas mabilis na effect, mas gusto mo mas sulit yung pera mo, CFC Agritech. 21 species. So ano na yung product natin? Activator, MaxiGrow, Farmer's Blend, MaxiGrow, Probiotics, and Aqua. Actually, itong apat, Activator, Farmer's Blend, Probiotics, Aqua, ito is microorganism base. Mga bio po ito. Ito naman, MaxiGrow natin is fertilizer po yan. Foliar po yan. Meron po NPK. Mataas po yung NPK nito. MaxiGrow natin, ang content ng nitrogen is 9%, phosphorus 15%, potash is 1%. Mas pataas pa ito sa 1620. So, yung MaxiGrow natin. So, let's talk first about activator. So, ang activator po ay design po ito doon sa solid and wastewater management, no? So, kasi una-una kasi yung activator natin ay mabilis yung decomposition ng mga organic matter. So, mabilis mag-compose. So, ginagamit ito sa mga landfill. Kasi remember natin, landfill is 80% biodegradable. 20% is non-biodegradable. So, pag nasa landfill, may sprayan mo yon, siyempre, madidecompose yung 80%. Siyempre, yung maiiwan, 20%, pwede nila kunin and segregate. Gawin nilang gawin nila kahit ano. Depende na sa LGUs. Mga LGUs, may mga project naman. Pwede gawin yung mga plastic, gawin sila. But 80% doon sa landfill, biodegradable po yan. So, pag in-sprayan po ng activator, una-una mapansin nila yung amoy. So, because yung ammonia level doon sa basura, so, mabibreakdown agad yun. Then, ano pa? Yung methane, no? Yung methane, yan. Kayang i-breakdown yan. So, pag mangyari, hindi contributory yung... Ang methane kasi nag-contribute ng heat sa environment. So, pag na-activator yan, isa yan makakatulong. So, makakatulong ba sa climate change? Of course, yung activator. So, yun yung good thing about activator. So, nag-eliminate din ng langaw, no? Ng langaw. Especially doon sa mga poultry. So, pag na-sprayan natin, in due time, yung langaw po ay may eliminate. Bakit kaya nawala yung langaw?
Kasi magiging competitors kasi yung mga microorganism doon sa pagkain ng langaw through compost. So compost kasi kakainin ng mga ng microorganism yung pagkain ng langaw. So pag wala na makain yung langaw, mag-alisan talaga yan. So aside sa baho, kinakain nila yung mga pagkain ng langaw, ng lamok. So, I mean lamok, no? Lamok pala doon sa ano, sa poultry. I mean langaw, langaw. Okay, langaw. Then yung mga lamok, lahat po yan na-eliminate dahil kakainin po ng microbes yung pagkain nila. So, yung food cycle doon sa area, mapuputol. So, ang good thing lang, kahit yung mga maggots, wala makain, mamamatay. Pag walang makain yung mga maggots doon, mamamatay sila. So, hindi na magiging langaw. Yung mga larvae na yan. So, di ba? So, hindi na magiging langaw. So, yun good thing. So, kaya marami tayong user sa mga livestock na gumagamit nito. Nagiging maganda na yung amoy ng kanilang mga yung kanilang mga farms and lumalangaw is talagang naiinit. Yun. So, hindi lang sa mga livestock, ginagamit natin din ito sa mga slaughterhouse, sa merkado, yan, sa mga canals ng Maobaw, sa mga fish company, yung mga may waterways, yan. Kailangan din. May mga tamang protocol lang. So, may mga procedure na paano ina-apply. So, ano bang meron dito sa activator? Meron siyang fungus, no? May fungus po ito. Tulad ng aspergillus, which is focus ito sa composting. So, fungus that is used to treat organic waste in the composting process. No, it secrete large amount of various degrading enzyme involved in the decomposition activity. It is used to incorporate in compost production process. Meron po si aspergillus. Kaya, comparable sa ibang mga product, wala silang ganito mga fungi. So, mahirap po. May composting naman din, pero matagal. Aabutan sila ng buwan. Well, sa atin, 3 weeks time, wala na eh. Magiging soil na yung mga kinompost. So may trichoderma. Hindi lang ang trichoderma sa plants, no? May composer din ito. Kaya itong trichoderma, pag ginagamit natin yung activator doon sa land prep ng ating palayan, maisan, lahat po, yung lahat ng mga organic matter doon, mabilis yung decomposition. Yung mga dead plants, mabilis yung decomposition. So pag mabilis ang decomposition, siyempre mabilis magiging ready available yung mga nutrients doon sa plants. Mas makakain na ganun. Okay? So aside sa function na decomposer, pumapatay din ito ng mga pathogens. No? Pinapatay na yung mga bad fungi na nagkukos ito ng disease doon sa root system ng ating mga plants. So, especially in the root. No? So, doon umatake itong mga fungi na pathogens. Pero pag may trichoderma, it kills the fungi that cause root rot. No? Second, it protects roots from certain physical stress. No? Siyempre, allowing the root to grow faster. So, yung ganda ng trichoderma. So, kaya may mga LGUs na tayo na bumili dahil nakita nila yung impact ng ating product doon sa kanilang mga waste. Yan. Ito, pakita lang natin. Ito, mga malalaking mga kumpanya. Yan. Yan. May mga malls, kitkay. Ginagamit doon sa mga baho, sa amoy. Sinisprayan yung mga basura nila. So, ito. Yan. Pero yung activator, ginagamit talaga din natin na hindi lang sa mga solid and waste management, ginagamit natin sa preparation. Kasi it kills all the pathogens doon sa soil na magiging contributory yung mga pathogens doon sa sakit ng ating mga plants. So, then farmer's friend, of course, dahil ito ay microorganism, lahat ng nutrients na i-dictate ng plants, ibibigay ng microorganism. So lahat ng essential nutrients, hindi lang tatlo, NPK. Kailangan pa natin yan ng calcium, copper, iron, nickel, everything na mga nutrients sa soil is kailangan ng plants to become healthy. Kasi pag kulang ang nutrients, magiging unhealthy yung plants. Kakainin po yung plants natin ng mga
insekto. So, bakit kinakain ng insekto ang plants? Dahil unhealthy. Kulang ng nutrients. Pag healthy kasi ang plant, hindi po yan kakainin ng insekto. Bakit hindi nila kakainin? The moment kainin nila yung healthy plants, sila naman ay mamamatay. Sasabog yung tiyan ng ating mga insekto. Okay? So, bakit nila kakainin? Kaya yung mga insekto, may mga antena yan, parang detector. I-detect muna nila yung plants pag kulang ng nutrients, unhealthy, kakainin. Pag check nila, okay, healthy, hindi nila kakainin. So, yun yung indication kung bakit maraming gumagamit ng ating mga farmer ng agritech, hindi nilalapitan ng peste. Hindi sa hindi nilalapitan. Nilalapitan man yan, pero hindi nila kinakain dahil healthy yung plants. Yun yung good. Yun yung magandang balita mga kapatid. So, gamit ng CHC para maging healthy. So, ano meron? May Saccharomyces, isa sa mga component doon sa farm spread. It stimulates the growth of plants, result in blooming, lusher and blooming, and reinforce the root system. So, tutulong din sa root system para yung lahat ng mga disease doon ma-eliminate. Then making it easier for the plant to absorb water and minerals from the soil. Trichoderma, marami siyang laman. So ito mga alimbawa lang ng mga world record, gaya ng China, 17,000 kilos, India, 22,000 kilos. Sa Pilipinas, according sa DA, nasa 3 point something, 3.5, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9. Yun yung average yield natin for tons. So sabi ng Department of Agriculture, para maging stable yung rice production, at least kailangan natin umabot ng 4.1 tons, no? Average yield per hectare. So hindi pa tayo umaabot, kaya tayo ay kulang ng supply ng bigas. So with the help of CH Agritech, madami na pong humarvest ng 6 tons, 7 tons, even 10 tons. So, kailangan lang talaga ng massive information. Hindi naman ito madali. Siyempre, mahirap din i-convince yung farmer. Pero in due time, tuloy-tuloy lang talaga sa pag-promote. Kaya natin maging stable sa rice production. So, ito, anong dahilan? Bakit tumaas? Simple lang din yung dahilan mga kaagri. They promote better growth and health of plant roots and increase the abundance, diversity, and activity of beneficial microorganisms. Sinabing diversity, uh, ibig sabihin is mas marami silang ginamit na species of microorganism or iba-iba, mas madami silang in-incorporate na mga organic matter or gumamit sila ng mas maraming microorganism. So sa atin kasi diverse yung ano natin, yung product natin kasi 21 species yung ginamit natin. So sabi ng science, mas diverse, mas balance. Kung mas konti ang ginamit mo ng mga microbes, isa, dalawa lang. So hindi po yung magiging balance eh. Bagamat pag nag-dominant ang isang microbes, isa lang siya, nag-dominant, instead of nagiging beneficial siya, nagiging masama siya sa soil. So dapat balance, no? Hindi pwede na isa lang magdodominant na kinds of species doon sa soil. Okay? So even ang DA, way back former Secretary William Dac, sinabi na at nagkaroon na ng derby. Nagkakaroon na ng mga pag-aaral using biofertilizer. At doon sa kanilang pag-aaral, sa 3 seasons, no? So, ang taas ng yield ng kanilang produce, sinabi dito. In fertilizer derby conducted by TA Rice, results show that the combination of biofertilizer and or biostimulant with inorganic, so ibig sabihin gumamit pa rin sila ng organic, in the 3 to 4 season resulted in high yields. Siyempre, may microorganism ka na nagkakaroon ng ginagawang available, easily absorb from of nutrients, yung mga mga nutrients dun sa soil, kinakain doon ng plants, plus doon abono pa ng inorganic. So, mas dumoble yung pagkain doon sa soil. So, mas daming pagkain, mas maganda para sa plants. Mas abundance yung food. Pero eventually,
dahan-dahan tanggalin mo yung chemical. Siyempre. And in due time, biofertilizer na lang gagamitin natin. So, ito yung mga personal na mga experience ko gumawa dito rin sa Zamboanga del Sur na tinatest natin yung product. Tinemo natin yung product natin sa kanilang Organic Center and Organic Research and Development Center. So, in-apply natin sa iba't ibang variety ng rice at sa lahat ng variety, nag-perform, nag-work yung ating product. Of course naman, kasi soil naman talaga yung pinapaganda natin. Pag maganda ang soils, kahit anong tanim dyan, maganda rin yung tanim. So yan, no? Yung mga iba't ibang variety, kung mapansin natin, yung maturity, kahit green pa yung ating mga dahon, pero yung bunga, mature na mature. Kaya in-harvest. Mabigat po mabigat yung masako. Kasi yung grains talagang busog na busog. Lusog na lusog, I mean. So yan, yung mga sample natin, Cotabato, from 60, naging 114 sacks, 3 per hectare. From 90 sacks to 140 sacks. Ito mga demo. Yan. Kaya may isang city kaming napuntahan, especially sa aming area, sa Buanga. So, tingnan yung mga price na ganda. Yung mais, ang lalaki ng mga dahon, lalaki ng bunga. With farmer's friend and without farmer's friend, tingnan mo yung growth, mas mabilis, mas malaki sa mga gulay, sa mga fruit-bearing trees na masyadong hindi na namumunga, ayun, bumunga ulit. Yung mga less fruits, lumami yung fruits, bunga. Sa saging, even may mga fusarium disease, nakokontrol natin yung pagdami ng fusarium kasi may trichoderma tayo. Trichoderma is pathogen killer, especially fusarium. Pinapatay nila. Yung mga mangga na nahirapan na sila magbulaklak. Pag nagbulaklak naman, nahuhulog lang yung mga bulaklak. So, walang holding capacity yung mga bulaklak. So yan, kayang-kaya po pagandahin natin. Yan yung mga sample ko ng mga clients. Okay? So, here in Zamboanga, nakapag-purchase sila sa atin ng worth 13 million, 13.8 million na dispose natin. Yan. So, ang ganda mga kagay. Maxigrow, of course, foliar. Alam naman natin paano gamitin. Spray mo lang sa dahon. Sa gulay, gawin mo every 10 days, every 15 days, depende. Sa rice, may right protocol naman tayo paano i-apply. Ito ay ina-apply ng hapon tsaka umaga na hindi mainit. Kasi foliar dapat open yung stomach, tumata ng plants para papasok yung nutrients. Probiotics, ito naman ay isang uri ng supplement or nagpapaganda ito ng digestive system. Kasi pag maganda ang digestion, maganda ang gut system, ang gut ng ating mga livestock, maganda ang growth and healthy yan. No? Kasi good thing lang sa probiotics, lahat ng nutrients nandun sa feeds ay pinoprocess niya ng maayos, lahat ng nutrients na-absorb ng katawan ng ating mga hayop, kaya malabilis silang lumaki. At ang maganda dito is, kukunti yung nakakain ng ating mga hayop. Kasi bakit? Kahit konti ang nakain nila dahil lahat naman ng nutrients pumasok sa katawan, so ang feeling is busog sila. Kaya mapapansin mo rin, no, for weeks, mga ilang weeks lang, makita nyo yung growth, yung health ng inyong mga inyong mga livestock ang lulusog. Hindi sila nagkakasakit. Kaya naiwasan natin gumamit ng mga antibiotic. Deworming, hindi na rin. So lahat ng mga ginagamit mo na mga chemicals, unti-unti nagiging healthy yung ating mga alaga. So hindi mo na kailangan magpainom ng mga antibiotic, whatever dyan na protection nila. Kasi mismong microorganism has the ability to protect the animals. No? Kasi gumagawa sila ng mga vitamins doon sa ilalim ng katawan. Doon sa loob ng pangatawan ng ating mga alaga. So, yan. So, ako life naman ay ginagamit din ito sa pagpapaganda ng tubig
magpabilis din lumaki yung ating mga alagang isda, alimango, at locon o prawns. Sa akin, tested na po ito kasi ginagamit ko rin sa pan. Kasi may pan din akong, may mga alaga din akong alimango. So alam ko kung gaano ka-effective ito. Especially magpalumot ka, nakakatulong talaga yung Aqualife, no? Na pinapadami yung algae. So yan, lab-lab. After harvest, may lumot pa rin. Yan. Okay. Kasi yung lumot kasi source of food yan ng ating mga isda. Instead, magpa-feeding ka, magpapakain ka ng feeds, pag may lumot naman, at yung lumot mo ay continuously nag-grow, kailangan magpakain. Napakalaki po ng profit po pag yung pan mo, hindi ka nagpapakain. Kaya po tayo minsan break even lang ulugi dahil sa feeds, ang mahal ng feeds. Tapos ang growth hindi pa maganda. Well, lumot, natural food po yan. Ako, ang ganda po ng resulta. At healthy na healthy mo yung mga alaga. Yan. Kaya ang laki ng aking mga kuha. O yan, tingnan nyo alimango. Laki, no? So, grabe. So, yan. Yan mga ka-agree yung ating products. So, napakasimple lang po itong intindihin. Huwag lang natin pa ikomplikado. Lagi po natin tandaan na kailangan buhay ang lupa. Kailangan may life, may bio ang lupa para makapag-provide siya ng magandang harvest. Pag walang bio yung soil, it means your soil is dead. Walang buhay. So, meaning, pag walang buhay, walang din mabubuhay. So, especially mga good microorganism. No oxygen, no air, compact ng soil mo, flash flood, walang retention ng tubig. Ano mangyayari? Root system mo, instead of pailalim, pa-sideways, yung root system, wala talagang mangyayari. So, abono ka ng abono, gastos. So, saan papunta yung pera mo? Sa gastos. So, ladies and gentlemen, thank you so much sa pakikinig and I hope may natutunan po kayo. Maraming salamat. Bye.